Lumabas sa datos ng Anti-Money Laundering Council na mahigit 400 na bank accounts ng mga diskaya ang naka-freeze na. Sa mahigit 427 bank accounts mula sa iba't ibang bangko, tumataginting na 180 billion pesos ang halaga ng mga naging transaksyon. Sa loob yan ng 9 years o simula noong 2016 sa ilalim ng Duterte administration. Una nang sinabi ni Sara Diskaya na nag-start ang kanyang contractor firms noong 2016 para sa flood control projects. Unahin natin ang St. Gerard Construction. Meron niyang 228 bank accounts with inflows na higit 70 billion pesos. Ayon sa DPWH, may peak deposit yan na 4.6 billion pesos noong 2017. Para naman sa St. Timothy na may 77 bank accounts, kumamada naman yan ng more than 48 billion pesos. Biggest single transaction nito ay 500 million pesos. Lumabas na 80% ng funds ng St. Timothy ay mula sa DPWH worth 38.65 billion pesos. Hindi pa tayo tapos sa bilangan ng bilyones. Halos 45 billion pesos naman ang naging transaksyon sa Alpha and Omega sa 76 bank accounts. Notable ang paglaki ng pagpasok ng pera ng DPWH noong 2016 hanggang 2019. Halos 19 billion naman na naging transaksyon sa 46 accounts ng St. Matthew. 87% or more than 16 billion pesos ay mula sa DPWH. Ayon kay Senator Panfilo Lacson, halos 207 billion pesos ang na-corner ng mga diskaya mula 2016 hanggang 2025. Kalahati ng amount na yan na award noong termino ni President Duterte.